Ayon sa pag-aaral, ang isang batang 1-year-old na expose sa mga digital or online applications, videos, or games man yan, nang sobra sa 4 na oras sa bawat or kada araw, ay nagkakaroon ng delay sa kanyang communication and problem-solving skills sa pagtungtong niya ng edad na 2 to 4 years old. Ayon din sa pag-aaral, ang sobrang screen time ng isang batang 1-year-old ay naa-associate ang delay ng kanyang motor skills development, personal and social skills sa pagtungtong niya ng edad na 2 years old. What's up everyone? Thank you for tuning in to this channel and for watching this video. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell. For today's video, pag-uusapan natin ang topic na pinakaayaw ng mga magulang na may mga maliliit pang anak na mahilig magbigay ng gadget para maglaro or manood ng mga online videos ang ating mga anak na maliliit pa. Ito ang mga karaniwang dahilan ng mga magulang kung bakit gustong-gusto nila at talagang kinukonsinti nila ang kanilang mga anak na mga maliliit pa lang na manood ng sobra-sobra sa kanilang mga gadgets na nagkakaroon ng mahahabang screen time. Una ay para daw masanay sa pagsasalita ng Ingles. Pangalawa, gusto nila na ang kanilang mga anak ay matuto ng magbasa ng mga letters, numbers, o kaya mga simple words. At pangatlo, para daw yung mga bata ay ma-expose na sa technology dahil sa modernong panahon ngayon ay nakadepende na tayo sa teknolohiya. But guys, here's the real talk. Ito naman talaga ang real score. Ang totoong dahilan kung bakit talagang binibigyan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng mga gadgets ay para i-control ang kanilang mga anak. Una, para ang bata ay hindi magiging malikot. Pangalawa, para ang bata ay hindi nagtatantrums. Pangatlo, para ang bata ay hindi takbo ng takbo kahit saan. Pang-apat, para yung bata ay maengganyo na kumain. At ang panghuli ay ginagamit ito ng mga magulang as an alternative way to discipline their kids. Now, here are the 5 reasons kung bakit natin masasabi na yung mga lahat ng mga reasons, lahat ng mga dahilan ng mga magulang, bakit nila binibigyan yung kanilang mga anak ng mga gadgets, ay puro yon mga mali. At pag-uusapan natin itong 5 reasons na to kung bakit napakahalaga na i-consider na ng mga magulang either to moderate or to eliminate totally yung paggamit ng mga gadgets or mga cellphone, lalong-lalo na sa mga batang maliliit pa o yung mga toddlers. Una, hindi na mararanasan ng bata ang normal na child development process. Sa murang edad ng isang bata, kailangan niya maka-experience ng mga activities o gawain na nakakonekta sa totoong buhay. Dahil sa sobrang exposure, nagkakaroon ng tunnel vision which is very damaging sa normal development process ng isang bata. Ang utak ng isang bata ay masasanay na magpantasya, kung kaya mas madali siyang ma-frustrate at ma-disappoint na ito yung sanhi o cause ng kanyang sobra at mas lalala pa yung tantrums. Sa paglaki ng bata, magiging mahina ang kanyang loob. At kung sakaling hindi niya makuha ang kanyang kagustuhan, ay madali siyang matamaan ng kalungkutan, mabilis na umaayaw, at nagkakaroon ng karanasan sa depresyon. Pangalawa, maapektuhan ang kanyang kakayahan na gumamit ng kanyang mga senses. Ang matutunan kung ano halimbawa, yung blocks ay kailangan niyang mahawakan, hindi ito pinapanood. Dapat niya itong ma-feel, maramdaman ano yung texture, ano yung bigat. Dahil puro digital yung bata, nahuhuli ang development ng kanyang senses. Kaya instead of giving them gadgets, give them toys o mga laruan. Hayaan mo yung bata na magkalat ng kanyang mga laruan sa loob ng pamamahay. Kapag naging makalat ang loob ng bahay dahil sa kanyang mga laruan, don't you worry kasi ini-enhance mo ang kanyang pagiging creative thinker. Pangatlo, naapektuhan ang kanyang language and speech development. Hindi lang sa pagsasalita nagkakaroon ng delay, kundi pati na rin sa communication showing by expression. Kadalasan sa atin na mga Pilipino, ang ginagamit natin sa ating bahay ay ang ating mother tongue. Kaya lang ang bata ay sobrang na-expose sa English language dahil sa kakapanood ng mga YouTube videos, kung kaya yung bata ay nalilito kung ano ba talaga ang gagamitin niyang lingwahe to communicate. Kung kaya humahantong ito sa speech delay. Ito pa ang matindi.
kahit na magaling sa pag-i-English yung anak mo, ay maaaring humihina o nade-delay ang kanyang comprehension skills, literary skills, logical thinking skills, and decision-making skills. Ang pinakamabuting gawin is to have a consistent and constant conversation sa bata, gamit kung ano yung lingwahe na ginagamit nyo sa pamamahay. Pang-apat, mas nagiging maiksi ang oras ng kanyang pagtulog. May mga magulang na kinukonsinte ang anak kahit na late nang matulog, napupuyat, ay okay pa rin sa kanila yung anak nila ay nanonood ng mga videos o kaya naman naglalaro lang ng cellphone. With this, nakukulangan yung kanyang tulog at naapektuhan ang kanyang brain development. Kapag nahuhuli sa development ang kanyang utak, ay maraming mga aspeto sa kanya ang nahuhuli din. Ang advice is that yung mga batang maliliit pa, dapat zero gadget po yan. Kung sa mga school age naman, like 6 years old hanggang 10 years old or 11 years old, baka po pwede, mayroon lang dapat na moderation. Likely sa mga teenagers ay maaaring magkaroon or magmamay-ari na sila ng kanyang sariling cellphone, kaya lang andun pa rin dapat yung tamang paggabay at andun pa rin palagi yung moderation. Kung disiplinado ang bata habang maliliit pa, ay hindi mo na kailangang mangamba pag sila ay umabot na sa teenage years nila dahil magiging responsable na sila sa kanilang mga sari-sarili. Panglima, natututo sila ng mga violenting activities, violenting pananalita at kahit na yung pag-uugali. Kahit na ang iba sinasabi, depende yan sa paggabay ng magulang, depende yan sa bata. Ang tanong ba naman, sa lahat ba ng oras ay andun ka, nakaantabay, nakatingin sa kung anong ginagawa at pinapanood ng anak mo? Nagugulat ka na lang, bigla na lang nagmumura at natututo ng magmura at sumisigaw yung anak mo at gumagawa ng mga violenting gawain o activities. Simple lang kasi ang sagot dyan, lahat ng pinapanood ng bata ay kanyang ginagaya. Ito ang tandaan natin, mas natututo ang bata sa kanyang nakikita kaysa sa yung sinasabi sa kanya. Marami sa atin ang pilit na gina-justify ang pag-expose sa bata sa mga digital technologies and gadgets. Tama naman yun, but make sure na nasa tamang edad sila. And make sure na meron kang ginagawang mekanismo at sistema para magkaroon ng moderation. If you are learning in this video, please click the share button and don't forget to subscribe in our YouTube channel. See you in our next video.